morning, good morning. Nahihirapan na yung aming mix Mars. Ay, Koululaiset tulee vasta 9. ano na si Mix mga Mars? Preschool na siya. Ayan. Medyo tahimik pa Mars kay 7:45 pa. Maaga namin siyang hatid dito ngayon. And dalawa kami ni Pars. Tan, aming bata. Bago tayo makapasok Mars kay kailangan mo mag doorbell. Hindi siya totally open talaga. Oh, after maihatid si Mixo, good ang nanay. Tapos na ako dito sa customer ko Mars. And dito sa garden niya, meron siyang blueberries na this time na binibili ko mga Mars dun sa shop. Doon daw sa likod. Binigyan niya ako nitong box. Magkuha daw ako. Kaya nahuhulog na lang mga Mars ba. Yan, meron din siyang blueberries dyan. Yun doon sa dulo. Pensas yun. Pagkarinig ko na pensas, alam ko yung pensas. Yun yung binibili ko sa shop mga Mars. Saan man? Hindi pa kasi ako nakakita ng ganun Mars eh. Ito. Ito pala. First time ko to makakita ng blueberries na ganito, Mars. Masarap nga siya, Mars. Blue. Yan o. Nahulog lang siya, Mars. Iba yung kulay niya. Kumpara sa wild berries. Ang wild berries kasi is yan. Yan Mars oh. Tapos ito naman ay binibili natin doon sa shop. Ito pala. Medyo matamis siya. Yung iba maasim, yung iba matamis. Yan siya Mars oh. Ganito pala to. Nagsihulog na lang. Hilaw pa man. Hilaw pa siya Mars. Kaya nag-pick daw siya nung Monday. Ano, ito kulang pa man to sa hinog or ganito na talaga to siya Mars. Yung yard na blueberries. Dalawa lang to eh. Tikman natin. Itong mga ganitong kulay, ay nahulog. Asan na to? Matamis siya Mars. Yung medyo dark na ba ito oh. Pero itong nakuha ko, ayan, medyo maasim siya. May kaibahan naman yung kulay niya. Ito, blue na talaga siya. Hilaw pa siya Mars. Bakit na kaya nilagyan ng ganyan? Siguro sign yan para yung ibon ay hindi pumunta dito. First time ko, tumutubo din pala dito ang blueberries na ganito, Mars. Yeah. Nawindang naman ako dyan sa nilagay niya. Uy, akala ko may taong nakatayo sa harap ko, Mars. Konti na lang. Konti na lang talaga. Piliin lang natin tong blue. Kaya nag-pick siya nung Monday. Nakita niya yung mga ibon ay lumalapit na dito Mars. Tapos tinawag niya yung kapitbahay niya para mag-pick din. Ewan. Ganda naman ito. Mag-pick ng blueberries. Pag may yard nga kami, makabili na kami ng house in lot mga Mars. Magtatanim ako ng ganito kay ang healthy ng blueberries. Ito, wala itong medisina Mars ba? Organic to Mars kay walang medisina. Yung chemicals ang lalagay ba? Yan o, nagsihulog na lang siya Mars.
Yung mga nahulog Mars kay matamis na. Wala man, konti na lang man siya, uy. Yan, oh. Maliliit. Ang daming bunga, pero hilaw pa. Hilaw pa siya, Mars. Yan na lang, walay man. Sabihan ko na lang siya na konti pa yung hinog. Alam. Balik ako dito, Mars. Para manghingi ng blueberries na ganito. Ang mahal din kasi pag bilhin mo siya dun sa shop. Magkano din yung kilo nito, Mars. Sa ilalim. Wala na din sa ilalim. Harvested na siya. Then, ito lang Mars, konti lang yung hinog. Nasa ilalim pala yung hinog Mars. Wala pala dito sa harap. Kailangan mo talaga siya silip-silipin doon sa loob ba. Kaya nagtatago yung hinog Mars. Hindi mo siya titignan na. Malulugi ka talaga. In fairness, masarap. Mas easy pala to ha. Ang ganito na pag-pick ba. Kumpara dun sa gubat talaga Mars. Na sakit sa likod. Nakakatuwa naman to eh. Very picking. Na ganito. Ayan. Okay na siguro ta. Patikman ko lang kay Nixo ba. Kaya for sure magugustuhan niya yung ganito. Mahilig sa berries yung aking Nixo. Ayan, yung cowberries dito Mars kay. Pahinog na din siya. Ito oh. Ayan, cowberries to siya mga Mars. Yung pula. Ito, cowberries. Ang asim lang yan. Hindi ko kaya kainin yan Mars. Kaya ang asim. Ganyan siya oh. Haba diba? Mag-video nga ako pang reels natin. Ang ganda ng garden niya dito oh. Bulaklak Mars. Ganito yung area ang gusto ko Mars. Yung tahimik. Malayo sa ingay. Countryside to eh. Galing dun sa amin ay 20 minutes. Malayo din siya. Kaya ala, problema ko dito pag winter time. Mahirap yung daan, ang liit. Tapos paliko-liko siya, Mars. Okay, yun lang yung araw ko today. And then, konting rest. Mga alas 3, meron na naman akong customer. Ay, finally, ay nakauwi naman. Queenie nyo, kakaikot-ikot sa mga customer ko, mga Mars. Gusto ko minixo yung dala ko kanina na blueberries, mga Mars. And dumaan ako dun sa Asian. Okay. Chinek ko nga itong melon. Kay doon ko lang naman gusto bumili ng melon. Kay masarap nga siya, Mars ba? And hindi ka lugi. Bago daw niya tong slice. Nat, give me your plate. Rice your melon. Ang laki nga lang. Ano lang to siya? 4 kilo. Tapos 4 euro lang to mga Mars. And then, sulit na kay. Kung matamis ba? Sarap nga siya, Mars. Oo, talisa. Yummy, yummy. Oh. Ay, baro basta taon. Oh. Yan. Kanya yan. Kinumusta ko yung araw niya, mga Mars. Doon sa daycare. Daycare ba or preschool? Masarap to pag malamig. Hindi kasi malamig eh. Kakaslice niya lang, lagay niya dun sa chiller yung tindero dun.
Yummy. Same variety to siya mga Mars, yung makikita namin dun sa Latvia, Estonia, and Lithuania. Wala silang maliit na melon doon, kundi usually makikita ng melon is ganito yung malalaki. Dito naman, bihira lang yung sa city market, first time kong pakita ng ganyan na may display sila. And of course, kamote is life. Ano na yung kakainin natin? What is our food? Ano to? Ay, may isda pa. Kain tayo ng isda. Salmon naman. And then, rice. Masarap ito siya pag warm. Kakain ako kay gutom talaga ako. Kanina dun sa isa kong customer, nagano lang ako. Lunch dito sa bahay, and then alis na naman. Diba? Ganyan kabisi ang buhay ko. Kailangan ko pa pumunta dun kay Bienan. Dahil nakikiusap ako sa kanya if pwede niya sunduin si Nixo next week. Kay iba ngayon sa daycare mga Mars, iba dun sa school niya ngayon. Hindi na siya same dun sa daycare na hanggang 5 o'clock bukas. Yung in-schedule kasi sa kanya ay mag-start siya ng 8 o'clock hanggang 4:30 lang siya mga Mars. Kaya yung magbabantay ba, hanggang alas 4 na lang talaga yung aking work ngayon, mapa-customer man yan or hotel. Maliban lang kung andito si Par, so okay lang na malate ako uwi kay siya yung magsundo. Pero pag parehong work kami ni Pars, and ngayon dahil umokay na yung balikat ni Pars, sabi niya medyo umokay, merong ini-inject yung doktor mga Mars para mag-connect siya ba, basta hindi na kailangan operahan. So thanks God, malayo na sa peligro. And ang ginagawa lang ng doktor, every 2 weeks merong ini-inject dito sa balikat niya. And pag ina-up niya yung balikat niya ay hindi na sumasakit mga Mars. Hindi na siya sobrang sakit na wala daw yung pain. So yun yung isang good news. Pero ang schedule niya ay bumalik na sa normal. Kung dati yung noong January till summer, ang schedule ni Pars is from 8 to 5 lang siya, and nowadays meron na siyang 8 to 6, and then meron ding 12 to 10 and 1 to 10. Mga ganyan ang schedule niya mga Mars. So kailangan talaga ako yung magsundo sa ating Nixo. No choice. Punta ako dun kay Benan. Makikiusap ako. And nagbawas na din ako ng oras sa hotel mga Mars. Pero magsa-start siya ng September. Tumawag din ako kanina doon sa boss namin. Sabi ko na magbawas ako ng day. Kung ngayon 5 times a week akong nagtatrabaho doon sa hotel, ngayon sa September ay 4 times a week na lang siya mga Mars. Ang problema ko kasi ay yung mga customer ko, hindi ako pwede magtrabaho hanggang 4 to 6 yung galing sa hotel. Nang ginagawa ko dati ba, na galing sa hotel, diretso ako sa customer ko. Ngayon, dahil yung ating Nixo ay nasa school na talaga siya, kailangan alas 4 ay masundo na. So, hindi na ako pwede mag-overtime sa hotel and sa mga customer ko na hanggang alas 6 ako. Yun nga, maliban lang pag free si Pars. Kaya, pumayag naman yung boss ko. Kaya lang ay sa September pa mag-start. Ayan, kakain na tayo Mars. Gutom na ako. Yan lang yung ating kakainin ngayon. Salmon and rice.
Kain muna tayo, Mars, dinner. Nagpunta ako ng dumpster, mga Mars. Hindi na lang ako nag-vlog kay Bukya man ang Maringkwini. Wala man din akong naharbat doon, Mars, kay ang laman puro man patatas. Nagdala ko na lang yung aking mga basahan na ginamit ko kanina. Kailangan labhan bukas. Uy, finally. Tomorrow is Thursday. Medyo peaceful na yung aking day. Basta mga Tuesday and Wednesday talaga. Yan yung the most busy day ko, mga Mars. Every week. Okay. Tamang customer. And then my gym. My hallway. Pero kaya naman sa power. Ganun lang talaga ang buhay. Kailangan kumayod. Pag may naipon konti, magbakasyon para hinga-hinga, maka-refresh, maka-charge. And then, after bakasyon, ganun pa din ang routine, Mars. Mag-work. Kaya ngayon, work tayo ng madami para magbakasyon ulit at makabayad ng mga dapat bayaran. And of course, para sa aming dream house in lot. Matagal-tagal pa, Mars. Madami pang dapat ipunan. Hindi rin naman madali kumita dito ng pera. Hindi naman tatakbo ang bahay, Mars. Meron naman kaming bahay talaga. Kaya lang, hindi siya house in lot. House lang. Walang lot. Tulog na si Mix. Maaga siyang natutulog ngayon. Alas 8, pinapatulog na. Kaya alas 7, gising na siya. The next day. Palamig na talaga, mga Mars. Hala, Rocos, it's dying. It is. Wala na because of It's really cold. dry. And there is no flowers anymore. It's Yo, just like that's that why. short time. you. It looked nice Hmm? when there was flowers. It's not dry. I think I because think of it's the just dry. I think it's the cold Cold, weather. cold nights. Yo. Just like what happens to the leaf. Not here, not so plenty. But some of, Some places Yo. really yellow already. kasi mga Mars, every night na talaga ay nasa +10. Sobrang lamig na niya. Kaya yung aking tanim doon, hindi na nag-survive. Pang summer lang kasi yan siya, Mars, eh. Ewan ko lang sa iba, pero ito kasi, tai chi na talaga siya, Mars. Wala na. Basak pa man yung lupa. Ano lang talaga siya. Hindi na siya nag-survive. So, tanggalin na natin. Hoy, Spider-Man. I think you need scissors. Get scissors na. It's more easy to cut. Okay, get scissors na. The orange, Yeah, the the orange. short, Yeah. the one with the color. Yeah. Yung buhok ni Mixo, mga Mars, kay mahaba na. Gusto niya talaga mahaba na buhok. Ayaw niya paggupitan. Bagay naman sa kanya yung ganyan na buhok. Yung medyo mahaba ba? Oh, not like that, hey. Oh, see? Yan yun. Mas bagay sa kanya yung ganyang buhok, Mars. Na, kaano ba? Mahaba. What do I saw here on it na? At parang yung mukha niya You're nag-change cutting it away. dahil dyan sa buhok niya. Parang tumaba yung pisngi. Kasi sexy ba? Ani niya, uy. Na. Hindi na Cut the talaga siya entire na thing. mulaklak, mga Mars. Wala na. Summer is done. Kahit yung mga bulaklak dun sa labas, Wala Mars, na. wala na. Na-dead na din siya, ha? Oh, summer is gone. Yo, next year again. Does this have spike? Yeah. It has spikes. Maybe we just leave it here and then let's see next spring. Yeah, we can try if it. I don't know if it's like many years or Yeah. just once. We but just we try. will see. Yeah. If it will You just survive. need to remove to get the water early spring Yo. if it starts to grow. Yan. Because Try the lang flowers natin. was
nice. It was really nice. Yeah. Ganyan lang siya, Mars. Wala na. Quiet na dito. Worms. Oh, you say to vlog. Vlog. We are cutting leaves because they are dead. You're supposed to vlog now. Sige daw, start I- vlogging. I stop. You start vlogging. Hello. We are cutting leaves today. What else? We are putting them in a bag, and we're gonna throw them away. Hmm? And I don't know what it is. Tell them what you did today. Iskari. Preschool. Preschool. Okay. Tell them what you did there in preschool. We were eating, and we were sleeping, and You did were- sleep? You did not sleeping. You don't sleep. No there. more sleeping na Do you there. remember what you told me? What you make? That piirustusalusta, that drawing. What's that? Drawing board or? Something like that. But you don't have to. But you did Did you do it? today. Yes, I sleep. You sleep there? Yes. Like, It's only 20 minutes that like Rest. rest time. You can't take a nap there. Okay, you may fall to sleep like for 10 minutes maybe. Yeah. But at least. Yeah. Iba na kasi talaga dun mga Mars. What happened to you? you killed me. Sige, nabi ko sa Trovis. Ay, ang sakit na. Iba ako dito nag upo-upo mga Mars. And si Pars ay naka-apply na ng passport nila mga Mars. Sobrang bilis lang talaga. Kahapon nagpa-picture sila and then kanina nag-apply si Pars umaga. Tapos pagkahapon, bago niya pinick up si Mikso ay nagpunta sila ng police station para dun sa pirma ni Mikso mga Mars. Kay bata pa siya. Yung sa amin ni Pars ay okay lang. Pero kay Mikso, dahil hindi pa siya marunong magpirma, so kailangan yung appearance ni Mikso doon sa police. Gabilis lang naman daw, chinek, tapos yung, ano tawag niyan, fingerprint ni Mikso, yun lang ang ginawa. Dahil parents niya kami, so kailangan din ng confirmation sa amin dalawa ni Pars. Yung sa akin, through bank lang siya mga Mars. Nag-login lang ako dun kanina. Tapos, nilogin ko din siya sa bank. Nagbigay lang ako ng confirmation lang sa passport ni Mikso yun. So, di ba? Ang bilis. Grabe. Yung sa akin, matagal pa yun ma-expire and finish passport naman yun mga Mars. So, dito, 5 years pa ang passport nila. Pero after 2 years ay maaprobahan na yung 10 years na passport din mga Mars. So, makakahabol ako nun. Sila Pars, hindi pa. 2029 kasi ma-expire yung aking Finnish passport. So, 2028 yung approval ng 10 years na passport. Matagal dito. Na-aprobahan yung 10 years na yun. Sa atin, 10 years. Yung Philippine passport ko naman ay, ano yun siya Mars? Ilan years ba yun? 10 years na pala yun. Kailangan ko i-renew ulit. And sasabay ko na si Mikso pag nag-renew ako ng passport. Hindi pa namin kasi siya na register. Gusto ko kasi mag-dual kaming dalawa ni Mikso kay Pilipina pa din tayo, Mars. And sasali ko si Mikso para if ever man bibili kami ng property sa Pinas ay mapupunta sa kanya. Pwede man yun siya, Mars. Nagluto si Pars nung beer na nakuha ko kay Mr. Bean mga Mars. Last year pa to siya. Hindi naman yan siya nasisira kay nasa freezer. Walang problema. Masarap yan. Minsan kinikrave ko yan kaya nagpapaluto ako sa kanya. Pag crave na talaga. Yan na, iba. Iba na talaga yung panlasa ko. Minsan naman, Filipino food, dito lang kasi. Dahil sobrang busy, most of the time si Pars ang nagluluto sa amin.
Magtiklo pala ako ng damit namin. Okay, maglalaba na naman si Pars. Hindi na naman to na tiklop yung trabaho ko dito. Ang trabaho niya ay maglaba. Ang trabaho ko ay magtiklop nito. Manood ako ng movie habang tinitiklop ko to mga Mars. So, sa sobrang busy ko, hindi ko na kayo na-update, but I try my best again na makapag-vlog para sa inyo mga Mars. So, good night po sa inyong lahat.